Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt kayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa. You have ruled already the citing contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if Yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat po sa ating ginang tagapangulo at kay General Bato, Senator Bato. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands? Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yung po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad. Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po tagahanga ninyo sa pagka-matapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan na tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang, ito po ba talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami,
Pinupuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong. Nag-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipakontempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pakontempt tayo, kukontempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir. Dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP. Na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, at isang sinurrender? Eh ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista? Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat po. Maraming salamat, Senator Robin Hood Padilla. He has been telling all the time, telling this committee that the order did not change. Kaya nga, pinaklaro ko dito, yung order na yan, galing kay Chief PNP. No? Nadalhin talaga siya sa dahig. Did it ever cross your mind na mag-isip-isip ka? Itong order na ito, legal ba ito? Am I not violating any provision of the Constitution yung ginagawa kong ito? Kung sinusunod ko itong order na ito? Hindi mo naisip Since yan? the time up to this point, sir, that question never crossed my mind that this could be illegal. First and foremost, the DOJ team is with me, the Prosecutor General is with me, the Chief of the Philippine National Police is with me. So I don't think there's any reason for me to have any doubt on the legality of the order. How about yung violation sa Bill of Rights na ginawa ninyo? Again, sir, the DOJ is with me, the Chief PNP is with me, so I really don't have any reason to believe on or question the legality of the order, sir. So I do believe up to this point, since we started this operation, that everything that we did is within the bounds of the law. Naku, General Torre, dinig na dinig namin paulit-ulit si Attorney Delgra, Article 59. At nalilito kami, ba't hindi mo tinawagan yung DOJ? Teka, may Article 59 na sinasabi. Abogado ka ba? Ma'am, speaking of the DOJ, Attorney Fadilion, the Prosecutor General, was there. Andun kayo at sinagot ninyo yung sinisigaw ni Attorney Delgra na Article 59 ng Rome Statute po. We were there, Madam Chair, and we heard everything. Pero if I may be allowed po to put things in proper context, kasi yung tinitingnan po nating video is just a portion or a snippet of what actually happened. Tagal na po namin iniintay yung buo pero wala namang ibinibigay. Ma'am, hindi po. Maari po siguro nating hingin yan dun sa mga kapulisan because meron naman po sila mga body-worn cameras the whole time that the incident... Matagal na po namin iniintay at hinihingi. At any rate po, ma'am, if I may, yun nga po, yung nakikita po nating video at ang ipinapakita po ay isang portion lamang po nung nangyari nung buong araw na yon. Now, yung sinasabi po ninyo na if si General Torre exerted unreasonable force, it was not, if you look at that video on its face, kung yun lamang po, it would appear that way. But if you look at how it escalated from the time that they were brought there up until the time that the arrest was effected, you will understand, or we will all begin to understand what it is that actually transpired. Hindi naman po yan sabihin natin na pagpasok po tuwing pumapasok si General Torre, namimwersa o nananakot o nagbabanta.
marami pong beses at saksi ho kami doon sa pangapakiusap at pagpapasensya ni General Torre the entire time that the warrant was being effected. Sinasabi po ninyo, Prosecutor Fadulion, naubos na yung pasensya, kaya wala ng karapatan. Hindi ko po sinasabing naubos yung pasensya. Eh parang ganun eh, kasi sabi, gabi na eh. Ang tagal na eh. Yun ho yung perspective ni General Torre. Pero sinasabi ko po, from an observer's point of view who was there, yung proseso po ay sinunod at mahaba hong panahon ang pinadaan bago po tayo dumating dun sa punto na kinailangan ng gawin ni General Torre na siguro pagsabihan at nung hindi sumunod ay pinusasan si former ES Medialdea at para lamang po maihiwalay sila kay former President Duterte na yun ang kanila pong gustong makuha. Kasi po, hindi po nakikita ron na sinasabi natin, tumayo lamang naman, naglagay lang naman ng upuan. Hindi po ganun ang nangyari. Yun ang nakikita sa video eh. Exactly, Wala ma'am. namang ginamit na dahas, wala namang sigawan, wala namang pagbabanta. Yes, but Hindi naman tumulak. prior to that, Madam Chair, there were instances when the things that sina General Torre wanted to do were being impeded. So, I would understand also from the perspective of General Torre, he had a mission that he had to implement and accomplish. He could not do it because of the so many dilatory tactics that were employed. So dumating po dun sa punto na nagkainitan at maintindihan ko rin po na kung kailangan pusasan, dahil po hindi naman ho yun ang ultimate na objective niya. Nakiusap ho muna. Nung hindi po sumagot o tumugon dun sa pakiusap, doon na po umabot sa punto na kailangan na pong pusasan. If I may, Madam Chair. Pagkatapos sa posasan, ay sino po yun? Yes, sa Attorney Delgra. Matapos posasan, release naman. Tapos sinakay sa aeroplano. Nagtataka ako paano nagkaganon. Ang gulo eh. So, Attorney Delgra, please. Yes po, Madam Chair. I take exception to the statement PD Padulyon. Yung phrase na it's beyond my pay grade, I heard it from him. I heard it from General Torre and Yusek Nicolas T., whom the first time I met him was inside Villamor Air Base. I also talked to him separately. At I appealed to him. Nakikita mo na kung anong ginagawa ni General Torre sa ating presidente. Disrespecting the president, tinatakot, no? We will do it the hard way or the easy way. We have invoking the medical emergency. We have invoking Article 59. At palagi yung sinasabi nitong tatlo na it's beyond their pay grade. Tell me it is not true, Prosecutor General Padulyon, that you told me Yes, that. Prosecutor, And then please. I asked you, whom will I talk to make sense of all what's happening inside Villamor Air Base? You cannot even tell me the name or any name for that matter na pwede kong kausapin. May I And that's the respond? reason why I take exception to what he's saying. And to say that may dilatory tactic, alas 2 ng hapon, 3 hours after we arrived there, the plane was not yet ready. So there was no delaying tactic. Yes, Prosecutor, truth. would you like to respond to Attorney Delgra, please? Yes, Madam Chair. Attorney Delgra did approach me and asked me if I could ask if it would be arranged that the former president be brought to the veterans. Yun po ang pinakiusap niya sa akin. Pero ang sinabi ko po sa kanya, susubukan ko pong itanong, pero wala po yan. Hindi ko po desisyon yan. Dahil ang trabaho po ng Department of Justice doon ay para po tiyakin na ang karapatan ng dating Pangulo ay maprotektahan. Okay? It is incorrect to say that there were no dilatory tactics. Kasi from the very start po, pagdating ng eroplano, nandoon pa lang ho sa tube, nagsabi na po sa amin na hindi po sila lalabas kung halimbawa pong wala silang kopya ng warrant. So nang nakuha na ho yung kopya ng warrant, lumabas na po sila at dinala po sila doon sa 250th at kung saan sila pinagpahinga. Nandoon na po si Attorney Delgra at that time. There were demands for doctors to be there. PNP had brought in their own doctors. Ang nagiging problema po kasi doon, Madam Chair, is that
hindi po pinahihintulutan yung doktor ng PNP na i-counter-check yung findings po ng doktor ng Nako, dating Pangulo. prosecutor, alam naman ninyo, physician choice ng arrested, hindi ba? Nung Yes, tao. yes, ma'am. Hindi naman miski sinong doktor, hihatakin mo tapos yun ang Hindi po namin sinasabi na ipinagbabawal o hindi ho pinapahintulutan yung dating nagbawal. 3-4 na oras bago pumasok. Pinaliwanag ni Senator Bongo, nag-iintay sila sa labas. Hindi ma'am, meron ho nakarating na doktor doon right after, I don't know if it was just before lunch or right after lunch. That's as much as I know. Okay? Pero yung sabihin po na wala hong dilatory tactics, sa dami ho ng pakiusap, magmula nung basahan ni General Torre, si dating Pangulo, marami hong pakiusap na mag-uusap po kasama ang mga abogado. And this happened twice or 3 times already. Of course, we cannot make decisions also on the requests as far as veterans is Bakit concerned. po kayo may deadline? Wala po kaming deadline, ma'am. Sabi mo, matagal na eh. No, ang sinasabi ko ho, ma'am, is that matagal, yung nakikita natin sa video ay kakapraso lamang. Kung titingnan po natin yung kabuuan na kung ano nangyari, malalaman po natin kung bakit nag-escalate o naging ganun po ang pagtrato o pag-handle ni General Torre nung inaresto niya si E.S. Migueldea. May deadline ba o may time frame ang pag-aaresto? Wala naman pong deadline, kaya lamang po ang tawag nito, the former president was already placed under arrest. General Torre had his orders to have him boarded on the plane. And I think that was the one that he was trying to make sure that he was able to implement that particular time. A lot of time had already passed since the time na nabasahan po. And it was only around 10 o'clock or past 10 o'clock when it was actually implemented. Naguguluhan lang kami kasi sinabi ni General Torre, we are going. Unang-una, ma'am, ang reglementary period. Mamalasin naman kami kung hindi namin ginawa ang trabaho namin. Despite your stance na hindi ito warrantless arrest, may warrant kayo. Kaya tatanungin ko na naman si General Torre, please, para maliwanagan tayo. Ba't kayo nagmamadali na dalhin sa Hague? At mababiolate ninyo yung Article 125 of the RPC. Ang ibig ba sabihin nun, warrantless arrest ang ginawa natin? Ma'am, thank you very much for giving me that chance to clarify that 125 statement. Ang nakalagay, ma'am, sa arrested person and with a warrant, deliver to the judicial authority without delay. Yeah. So, ang sa akin, ma'am, is wala tayong yardstick. Anong po yung binabasa ninyo? We're stating yung that, Article 125, puro warrantless lang. Yes, ma'am. Ano yung reglementary period? Pag warrantless lang, pag may warrant, hindi ganun. Pag may warrant, ma'am, is to deliver to the judicial authority that issued that warrant without delay talaga yan, ma'am. So, wala akong yardstick kung paano ko i-define Pero ang without delay. walang panahon. di Yes, ba? ma'am. Walang akong- reglementary period. Yes, ma'am. So, sinasabi ninyo na nung first hearing na sinasabi ninyo may reglementary period, tama Hindi po ba reglementary yun? O period, hindi? ma'am. Ginawa lang Sinabi natin- mo mamalasin tayo pag hindi natin ginawa yung trabaho sa reglementary period. Nanggaling sa iyo eh. Nagulat nga ako eh. That could be a misstatement that I really thank you for giving me the chance to clarify. Because yung statement sa mga warrant, sa implementation ng warrant, ma'am, Kasi tinanong pa kita, Delivery- anong reglementary period? Nagulat ako eh. Anong period yon? Tapos sabi mo, Article 125. Nasa transcript po natin, page 205. Arian. So, anong kaya ang tama ngayon? Bakit tayo nagmamadali kung wala naman deadline? Ito ay arrest with a warrant? Desisyonan na po natin. Ako, Senator Bato, pampresinto na ito. Palagay ko, hindi naman pang general itong mga topic na to. Lalo na yung CIDG pa. You know very well ang Article 125 does not apply to arrests with warrants. Di ba? So, either
nagsisinungaling or nag-iiwas? Ano ba talaga? General Torre, please sagutin po ninyo, warrantless arrest ba to na may reglementary period? Or arrest with warrant pero nagmamadali kayo dahil sa isang dahilan na hindi masabi? Am I going to answer, ma'am? Are you asking me a question? Because I'm saying a while ago, and I think I was cut in the middle of the explanation, that I'm using that 125 just as a yardstick on how to I will look at the requirement of unreasonable. There's no reasonable Sabi delay po ninyo, supposedly. mamalasin tayo. Ayan, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Because how do Po. Yes, General, nalilito ako. the person arrested with a warrant should be delivered to the judicial authority Did you do without that? delay, which I did. Ang nagbigay ng warrant, ma'am, ay ang ICC. So, hindi man tayo nag-cooperate sa ICC, but we are cooperating with the Interpol. So, we assisted the Interpol in implementing the warrant. And dapat dalhin siya sa Alam mo, judicial Senator authority. Bato, please. Alam mo, General Torre, masyadong hirap intindihin yung kuan mo, yung justification mo. Hindi tayo nagko-cooperate sa ICC o nag-cooperate tayo sa Interpol. Anong basis ng Interpol, di ba, ang warrant ng ICC? So kung hindi mo na-recognize yung ICC, bakit mo sinunod yung pakiusap ng Interpol? Ha? Sabi mo, hindi nyo na-recognize yung ICC. Sir, for that Bakit mo question, sinunod yung request ng Interpol na napakadali na lang masabihin mo na, sorry, Interpol, we cannot implement that because we do not recognize the jurisdiction of ICC over this country. So, Mary. So, Senator, ang problema ko kasi dyan, 9851 refers to an international tribunal, not necessarily the ICC. So, for us to surrender him to an international tribunal is within the bounds of the law. Ang nangyari po kasi dito, nag-withdraw po tayo sa ICC. Very clear. Very clear sinabi mo. Nag-withdraw po tayo sa ICC, pero hindi po natin nirepeal yung 9851. Kaya ho, andun pa rin po yung kamandag na 9851 para maging basis po ng arrest. Pero kung nag-withdraw tayo sa ICC at nirepeal natin ang 9851, wala po tayong problema. In the same way, na kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC, entitled po sa extradition process ang presidente. Pero dahil nawala na po yung treaty with the ICC, ay hindi na po entitled sa extradition process. So yun po talaga yung nangyayari dito. Kaya nga, you keep on citing RA 9851. 51. Palagi yung sinasabi yan ang basis mo. Pero very clear naman na yung sinunod mo, yung ginawa ninyo ay binayulit ninyo yung konstitusyon. Ay, sabi mo nga kanina, kung may conflict ang konstitusyon at saka yung statutory law natin, nagpe-prevail ang konstitusyon, bakit hindi nyo naisip na sundin ang konstitusyon? Binayulit yung Bill of Rights. Yung 9851 po kasi, nire-recognize nga po ng 9851 ang International Tribunal. Nire-recognize siya po eh. And it's something that was forgotten in the process of withdrawing from the ICC. Kaya naiwan po yun eh. That's why that option remained for the government to surrender the former president. Pero kung hindi po tayo nag-withdraw sa ICC, ganun din po, he would have been entitled to Article 59 process of the judicial process. Iba-validate po sa court yung warrant. Alam mo sir, ito ibabalik ko sa iyo yung sinasabi mo. In July 2023, you mentioned in one of your interviews that if the ICC will come to the Philippines, you will consider it as usurpation of authority of the Philippine government and violation of Philippine laws. What are the laws you have in mind during the interview ito yan, that might be violated by the ICC? Kasi pagpapasok ko sila rito,
at purposehin nila mag-imbestiga, then they will be usurping the power of the DOJ. Or marami ho talaga mabaviolate na usurpation of authority po ang mangyayari dyan. Kaya nga, ano nga ang nangyayari po dito, ang ICC po ay hindi talaga ang kanilang kapangyarihan ay naiwan lamang sa individual at hindi po sa state. Hanggang ngayon po wala silang power over our state. Ang Pilipinas po ay hindi saklaw sa ICC. Dahil nag-withdraw po tayo sa ICC. Pero yun na rin po ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay hindi po kayang i-invoke itong provision ng ICC tungkol sa Article 59 sapagkat nag-withdraw tayo sa ICC, so wala na ho tayong treaty with the ICC. So hindi na ho applicable yun sa atin. Alam mo sir, ikaw pilit mong hinihiwalay, Madam Chair, yung tao at saka yung state. Di ba? Hinihiwalay mo palagi. Opo. Kasi may ICJ po eh. Can you define Kasi the ang state? ICJ po for the state. Sandali lang sir. What is a state? Ano ang elements ng state? Di ba? Ang element ng state is territory, people, sovereignty, ano yung pang-apat? Government. Oh. So yan ang state. Ngayon, bakit mo ihiwala yung population? Diyan sa Kasi state na yan. wala hong power over Walang government state kung natin. wala population. Wala hong power ang ICC over our government. O kaya Kasi nga, nga hindi na ho tayo, wala na ho tayong treaty eh. over our state. Kasi nag-withdraw po si President Duterte sa ICC na wala na po ang pwede nilang gamitin na kinakailangan pong dumaan po sa korte dahil nga may treaty. Kaya nga hindi ma-invoke ang extradition eh. Yung nga ho yung naging dilemma rito. Yung naging gamot ay naging problema. Bakit mo sinurinder kung hindi nga ma-extradite? Isurrender mo May pa. warrant of arrest po eh. May warrant of arrest po over the individual. Sabi mo naman, hindi natin recognize yung jurisdiction ng ICC. Kung mag-issue sila ng warrant, bakit mo i-implement? Alam niyo ho, we belong to a community of nations and mahirap na pong talikuran ng ating responsibilidad sa community of nations, especially that we have embraced international humanitarian law through Republic Act 9851. Mahirap. Madam Chair, O kung okay, Senator Bato, balikan natin kasi yung arrest with a warrant, you know very well na arrest with warrant yung sinasabi ninyo. Alin ba talaga, arrest with warrant o warrantless arrest? Asa na ba tayo? Nalito na ako. Di ko na We have a warrant, masundan ma'am. Sorry? We have a warrant. You have a warrant. But nevertheless, meron kayong sinasabing reglementary period. Ma'am, I'm just using it as a yardstick to define new requirements sa arrest with warrant na delivery of the arrested person to the judicial authority na nag-issue ng warrant without undue delay. But in reality po, that yardstick does not exist. Yes, of course, ma'am. Kasi wala naman deadline pag meron kang warrant, di ba? I should have delivered him earlier, ma'am, actually, kung tutuusin. Oh, Kung Bakit hindi, lang ako earlier pa? kung hindi ako hinadlangan, ma'am, dapat nadala na kaagad yun sa eroplano. ganun ba? Yes, ma'am. Ilan ang aarestuhin ninyo? Isa lang naman, ma'am. E.S. Medialdea, Isa lang naman, ma'am. sino-sino pa, si Attorney Delgra. What's the real reason then? Kung hindi naman, sinabi ninyo, hindi naman talaga warrantless arrest. Wala naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to The Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. on the Ang orders sabi given lang, to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hague, Hindi ma'am. pa rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na, natulog nga. Ba't nagmamadali-dalin sa Hague yan? Nadali na ninyo arestado na ninyo Ba't pa ninyong pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason?
Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang, ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Eh di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to The Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I am rush. not in the, Kasi I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your, that is the. The law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is, those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin niyo rush yan, it's not rush, it's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganon. Kasi ang sa akin naman po, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President ng ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino, kahit nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa The Hague. Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Opo, ano po yung Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina. Yun po. Nandoon ka the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandoon ka. Hindi mo rin alam, hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by another jurisdiction, but not our jurisdiction. So it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi nga, sir, ang tinatanong namin sa kanya is kung nandun man siya the whole time, hindi man niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Tapos sabihin niya, hindi niya alam. Kaya ho Siya nga nag-suffice. nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing because, sir,
kaya ho nag-suffice ang certification ng Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Oh, Boying. at pero saka kaya ho kailangan nag-suffice po eh, namin. sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, Na hindi naman- magkaiba po talaga Hindi naman ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national eh. Ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Binamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Irene Oikaw. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.